Date corrected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang kontraktor, si Wawaw. Ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Alex, hindi pa pinapangalanan pero isa sa mga kontraktor ay pinadalhan ng show cause order ngayong araw para ipaliwanag sa loob ng 3 araw bakit hindi siya aarestuhin o maaring ipakulong ng Senado. Yan ay dahil sa patuloy na pangiisnab sa pagdinig ng Senado. Nagbanta si Senator Marcoleta na hahabulin at ipapaaresto ang sinumang kontraktor at iba pang DPWH officials na mabibigong sumipot sa mga pagdinig ng Senado. Ito nga ang pag-uusapan natin mga kapatita. Mantakin ho ninyo kung hindi ho guilty ang mga kontraktor, mga DPWH at ang mga tiwali na kongresista. Bakit ho sila lilipad palabas ng bansa? Yan ho ang pinakamalaking katanungan dito mga kapatita. Kasi 'di ba, isipin nyo na lang kung malinis ho talaga ang inyong paglilingkod, bakit kailangan nyong lumayas o lumipad papunta sa ibang bansa at takasan ang obligasyon nyo sa Pilipinas? Iniimbestigahan pa nga lamang itong mga tiwali dito, mga kabdit, nagsisiliparan na ho sila, nagsisilayas na ho sila sa ating bayan. Katulad na nga lamang yan, wala pa ho tayo magawa kasi hindi pa po talaga nasasampahan ng kaso. Iniimbestigahan pa lang po nitong ating mga senador ang mga kabalbalang ginagawa nila patungkol dito sa flood control ghost project. Kaya naman, kung totoong malinis nga kayo, bakit kayo nagsisitakas? Bakit kayo lipad ng lipad, layas ng layas sa ating bansa? Isa lang ho ang ipinapakita niyan, di ba? Ipinapakita ho talaga nila na sangkot ho sila o may alam sila sa ginagawang kabalbalan ng mga nasa likod ng mga ghost project na ito, diba? Kaya naman mga kapatid, hindi ho tatantanan ni Senator Marcoleta ang mga hinayupak na yan. Kahit na nasa ibang bansa na ho sila, patuloy ho ang pag-iimbestiga sa mga yan, diba? Diba? Dire-diretso lang ho yan mga kapatid. Kahit na ano pong gawin nila, talaga namang may pagkakalagyan ho ang mga pagkakapal ng kanilang mga pagmumuka. Kaya mga dita, pakinggan din ho natin ito kung saan nga hindi ho titigil itong Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga at kung sino-sino pa ang mga dawit na kongresista, senador na nagnanakaw sa pondo ng bayan. Nakalabas na umano ng bansa ang ilan sa mga idinadawit sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay Senator Rodante Marcoleta, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap siya ng impormasyon na nasa Amerika ng ilan sa mga contractors na una ng pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng malalaking kontrata sa DPWH. Gayunman, hindi maituturing na tumakas o nagtago ang mga ito at hindi naman sila maaring pigilan ng komite, lalo't wala pa naman silang kinakaharap na kaso. Hindi naman ibig sabihin lumabas dahil doon. Merong nandyan sa ibang bansa. Malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi ko naman sinabi na nagtago. Kusang tumakas. Hindi. Kasi sa informasyon, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Sa ngayon, inisyuhan na niya ng Blue Ribbon Committee ng show cause order si Edgar Acosta, ang presidente ng High Tone Construction and Development Corporation, na una nang ipinasabpina ng komite pero hindi pa sumipot sa ikalawang hearing nitong Lunes. Sa show cause order, pinagpapaliwanag si Acosta bakit hindi siya dapat ma-cite in contempt. May mga procedure kasi tayo, kailangan show cause order, pagka hindi naman niya in-observe yun, sabina, kapulan sabina, mapipilitang huwaran. Tama lang naman po itong ginagawa nga ni Senator Marcoleta na kailangan pa rin ng show cause order. Bakit kayo lilipad ng bansa? Diba? Kung wala kayong ginagawang karumal-dumal. Diba? Kasi napaka-obvious naman po yan. Kung talagang may balak silang lumipad, bago pa ang pag-uusap-usap dito o sa Senate hearing, ang paggigisa sa mga contractor DPWH, bakit ngayong mismong imbestigahan na doon ho sila labas ng bansa, nagsisipunta sa iba't ibang lugar, di ba? Napaka-obvious ho kasi
netong ginagawa nila. Kahit na ho anong paikot-ikot natin mga ka-update, napaka-obvious ho na parang may kinalaman ho itong mga hinayupak na ito. Di ba? Para naman hindi lang masabing masyado tayong mabalasik. Hindi naman yun ang ating ipakay. Sir, Ipakay natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong Sir, last na nakabaon sa baha. May una ng kahilingan ng komite sa Bureau of Immigration na isuhan ng Lookout Bulletin Order o isailalim sa watchlist sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez kasama ang 35 iba pang personalidad. Para kay Senator Jinggoy Estrada, ang pag-alis sa bansa ng ilang sangkot sa anomalya ay maituturing na pag-amin ng kasalanan o guilty na sa katiwalian. Magkaroon ng lookout. Oo. And pag umalis ka, that is an admission of guilt. Right means guilt. Ngayon, ayon kay Marcoleta, may ilang kontraktor ang nagpadala na ng fillers sa kanya na handa umunong tumistigo, pero ina-assess pa kung hanggang saan ang nalalaman nito. Kailangan anyang alamin muna gaano kalawak ang kanyang impormasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects, kung ituturo ba ang mga posibleng kasabwat at kung magtatapat ng buong katotohanan. Alam nila, merong mga feelers, kaya lang, ang aking sinasabi, gusto ko munang makita yung extent ng kanilang sasabihin. Nalalaman siya. Kung wala namang bago, paano naman yun? So, maganda, ma-determine natin. Ano ba sasabihin mo? Meron ka bang ituturo? Magtatapat ka ba? At pagkatapos, saka natin titimbangin. Samantala, isinampinan na ng Senado ang asawa ng tinaguriang Queen of Flood Control na si Sara Diskaya na si Pacifico Diskaya. Si Pacifico ang nakalista na may-ari ng ilan sa 9 na construction companies na ginagamit ng pamilya Diskaya sa pagpasok sa mga government contracts. Ipinagsabihan na rin ng iba pang opisyal ng DPWH sa 1st District ng Bulacan, kabilang na sina Engineers JP Mendoza ang Chief of Construction Division at Engineer Juanito Mendoza ang Accountant 2. Ipinatawag na rin ang General Manager ng Darcy and Ana Builders na si Darcy Kimel Respicio ang General Manager ng kumpanya. Ang Darcy and Ana Builders ay una nang tinukoy ni Senator Ping Lacson na nasa likod ng mga ghost projects sa Bulacan. Alex, ngayon naipadala na ng Blue Ribbon Committee sa Department of Justice, particular na kay Secretary Boying Remulla, yung kanilang request na maisailalim sa Lookout Bulletin o Watchlist yung 35 mga personalidad. Kabilang na dyan yung mga contractors at mga DPWH officials at iba pang idinadawit dito sa maanomalyang mga flood control projects. Sabi ni Marcoleta sa Lunes ay kailangan humarap ang mga ito sa ipinatawag na investigasyon. Pinag-aaralan na rin, Alex, ng komite na magsagawa ng hearing tuwing Friday o kaya ay Webes kung kailan walang sesyon ang Senado para daw maging mahaba yung kanilang pagdinig at investigasyon dito sa maanomalyang issue. Alex. Ay, salamat no na pagtanto nila na gusto ng taong bayan yung medyo mahaba-haba na hearing, hindi yung nagmamadali dahil 2:00 may session na sila. Okay, isang tanong, Mayan, sa madaling salita, hindi na papayagan o di kaya hindi na i-entertain ni Senador Marcoleta itong mga pinapadalang representative na mga kontratista at maging na mga DPWH officials. Tama ba ako? Oo, Alex, kasi wala naman daw silang maisasagot. Ang kailangan daw ang nasumagot yung talagang may-ari at nung nakakaalam ng lahat ng proyekto at lahat ng dokumento tungkol dyan sa mga flood control projects. So ibig sabihin sa Lunes, simula sa Lunes, kung may representative na darating dyan, uwi, parang gano'n. Diba? Kasi mga ka-update, yung mga tinawag dyan sa Senate hearing, parang mga polgay lamang po yan. Hindi po talaga yan ang mga may-ari. Kasi mga ka-update, pag pinatawag talaga, itong mga legit na mga may-ari ng kumpanyang construction site or kung ano man mga ka-update, magkakabulgaran ho sila dyan. Magkakabulgaran, magkakabukingan, katulad na lamang nga yung mga Diskaya, di ba? Meron ho silang mga kumpanya kung saan
bilyon-bilyon ang mga nakukulimbat nila. Eh dito mga ka-update, may mga prontaho silang mga tao. Kaya yan ang kailangan nating malaman kung sino pa nga ba sa mga iba pang kontraktor. Diba? Sino pa sa kanila ang mga may malalaking tao sa likod. Diba? Nandito nga ba si Saldico? Tanong lang ho natin mga ka-update. Nandito nga ba si Martin Romualdez? Diba? Tinatanong lang naman po natin. Kasi mga ka-update, hindi ho yan lalabas hanggat hindi nakakalkal ang pinaka-utak ng usapin nito. Diba? Kaya dapat mga ka-update, makalkal na ho natin yan at malaman kung sino ang mga big boss ng mga fall guy ng mga kontraktor na ito. Hindi naman Papa Wayne, Alex, pwede naman silang manood at umupo doon sa gallery ng Senado, pero priority pa rin na nandun sa harapan at sumagot sa tanong ng mga senador yung mga ipinatawag na resource person. Okay, maraming salamat sa iyo, Mayan Corvera. Eh dito nga mga update, isusunod naman natin itong bagong luklok sa DPWH na alam niyo na ho, itong pumalit kay Bonoan. Itong pong si Vince Dizon. Eh dito kasi mga update, in-inspection niya ho itong 96 million flood control project sa Bulacan, sa Plaridel, Bulacan, na nakuha ng Wawaw Builders. Dito nga, sinabi nga ni Dizon, mga update, na nabayaran naman daw ho ito ng buo, ang proyekto ng buo. Last year pa lamang po, nung Hunyo 11, 2024. Tapos po, ngayon namang, mga update, sinabi na completed na, ginagawa na yung building, pero wala ho silang maipakita. Sinisimulan pa lamang ho nila ngayong taon kasi nga, nagkaka-imbestigahan na. Di ba? Ganyan po talaga. Ganyan ho ang ginagawa nila mga kabalbalan. Hindi ho sila kumikilos hanggat walang nag-uumpisa. Hanggat wala pong nag-iimbestiga. Diba? Ganyan ho kakapal ang mga pagmumuka nitong mga sangkot dito na kongresista, kontraktor, mga engineer. Diba? Nasa bulsa na ho nila yung mga pera pero wala hong nagagawang proyekto. Kaya naman nakakapang galaiti ang nangyayari sa mga flood control ghost project. Kaya mga update, pakinggan din ho natin. Ito nga ang naging pahayag niya patungkol sa mga ghost project na nagkakahalaga ng 96 million dito sa Bulacan. Okay, game. Sige. Sir, ano yung naobserbahan niyo po sa pag-inspection? Sige, bago ko sagutin yon, magbibigay nga ako ng saan ako dito yan? So, magbibigay muna ako ng konting background dito. Ano? Itong project na to, bibigyan ko kayo ng kopya nito. No? Bibigyan ko kayo ng, ito yung project briefer na galing sa DPWH. Galing to sa DPWH website. No? Project briefer to. Bibigyan ko kayo ng kopya nito. Ito construction ng isang flood control structure, yung nakikita nyo ngayon. Yung protection wall, no? Dito sa river, worth 96.5 million from the 2024 GAA, no? This contract was started on March 20, 2024. Tandaan nyo yung data. March 20, 2024. Nakalagay dito, ang kanyang duration is dapat 270 days. Okay? Pero, nung June 11, so, April, May, June, so, less than 3 months, nakalagay dito, actual accomplishment, 100% in 3 months. So, tandaan nyo yun, 270 days dapat. Diba? 3 months, wala pang 3 buwan, nakalagay dito, 100% accomplished na siya. And kumolekta na yun, sir? Date collected, meaning nabayaran si Wawaw Builders, siya ang contractor, si Wawaw, July 21, 2024. So, 1 month after. So, 2024. Okay. So, yun ang background. Okay, yun ang background. Okay.
tinanong ko si Cap Oscar Gabriel, ang kapitan natin dito. Kailan ba nagsimula ito? Itong ginagawa, yung nakikita nyo ngayon. Kasi obviously, bago pa ng gawa yan eh. Diba? Ang sagot sa akin ni Cap, ang sagot sa akin ng mga kababayan natin doon, yung mga nakatira dito sa tabi, 3 weeks ago. So, ito, ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Kasi, nabayaran na siya eh, nung last year. Sabi dito ng DPWH, 100% completed na to last year. Pero, siguro, 3 weeks ago, umiinit, nag-iimbestiga na ang Senado, nag-iimbestiga na ang Kongreso, nagalit na ang Pangulo, pinipilit buhayin yung patay. Wala na to eh, ghost project ito eh. Klarong-klaro na ghost project ito. O diba, tulad na lamang ho yan, ghost project na ho yan. Wala na ho talagang pag-asa na mabago pa iyan, kundi kailangan na naman ho ng panibagong pondo para magtayo na naman ng isang mega dike para nga dyan sa Plaridel, Bulacan. Diba, hindi ho kaya nandidiri ito mga kongresista, yung mga sangkot ho dyan na pasok ho sila ng pasok ng pera sa kanilang nasasakupan, pero wala mo naman po sila napapagawa sa kanilang bayan. Diba? Pinapangakuan nyo yung mga nasasakupan yung ating mga kababayan dyan na naghihirap sa mga malulubhang baha. Diba? Hindi lang po yan ang pinaka-problema eh. Kasi may mga gamit pa ho ang ating mga kababayan dyan na pag nilubog, katulad na lamang ng kanilang mga service, motor, sasakyan. Diba? Isa pang sagabal yan. Diba? O yung mga gamit pa ho nila sa loob ng bahay. Diba? Hindi ho kasi iniisip na mga tiwali o mga magnanakaw na yan yung nangyayari sa ating mga kababayan. Diba? Iniisip lang ho nila kung paano nila gagastusin itong mga nabubulsa nilang milyon-milyon, bilyon-bilyon. Ganyan ho ang nangyayari sa ating bayan. Kaya kahit na pilit nilang buhayin itong ang project nila last year pa lamang, wala na ho. Ghost project na, alam na ng taong bayan. Alam na sa Senate hearing, sa Senado, ang mga tiwali kung sino-sino yung mga nasa likod ng katarantaduhan dyan. Pero dahil lang sa mga pangyayari, hinahabol ngayon. And kausap ko din yung subcontractor, si Jojo. Kabalen ko ito. Kinontrata lang siya 3 weeks ago. No, 3 weeks ago. Bayad na to, ha? Tandaan nyo, bayad. July 2024, bayad na to. Naka-record sa DPWH, completed. Ito na ang pinakamagaling at pinakamabilis na contractor na nakita ko. Na 270 days, ang schedule, natapos niya in less than 3 months. Ito na ang pinakamagaling na contractor talaga. No? Pero, ito talaga ang example nung sinasabi ng ating Pangulo. No, ito yung sinasabi ng ating Pangulo na talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Gano'ng kadalas kang binabaha dito, Kap? Actually, never naman binaha. Last na pagbaha po is 1997. Oh, pero ngayon? Ngayon po, hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. Hindi ka naman binabaha? Hindi naman po. Hindi ka ba nagulat na may ginagawang flood control dito? Actually, hindi naman po kasi medyo, ito po kasing area ng Casa Vista is medyo mababa kaya may possible din talagang bahain. Pero ito talaga, wala to last year. Ito. Yes po, bali yung mga dulo lang po at saka yung simula. Pero yung pinaka-gap, wala po. So, this is almost a 100 million project. Okay, 100 million. Ito talaga, ninakaw yung 100 million na yan. Ninakaw yun. Wala eh. Wala ito eh. Ngayon lang ito nagkaroon eh. Ngayon lang hinari si Jojo eh. Subcon lang yan eh. Di ba wala siyang kasalanan. Naghahanap buhay lang yung kababayan natin na yan eh. Pero itong hayop na wawaw na ito. Yung ginawa. So ito obviously. Ito bago dito. Ito yung dito na. So mula pa dito.
Ilang kaya mo? Yung wall? Yung wall mo? 20 po. 20 millimeter? Opo. 20 millimeter, ilang inches na? 3 inches? 2.5? Ilang millimeter siyang inches? Kaya yun. Kaya kakari. Ang kapal. Ay, tapos lang po. Kahit po, busy po. Sabihin niya po. Bibigyan po nito. Maganda mo eh. Opo, makahinga po kayo. Kapampangan niya pala yung forma. Thanks, John. Tapos nga mo. Bigyan na ba ito sa amin? Hindi pa, hindi siya yan. Bigyan na ba ito sa amin? Hindi pa. Ay, shucks! Oo. Pala masyado. Anong tanong-tanong? Kuya, ano ka na? DPWH na. So, ano, association? Kasi hindi naman siya ghost project, di ba? Mahirap